Mga kababayan, breaking news. Usap-usapan ngayon sa buong bansa. May sakit daw si Bongbong Marcos. Naku po. Ang lupit niya na. Sabi sa mga balibalita tsaka sa mga kwento-kwentuhan sa kanto, may stage 4 cancer daw si Bongbong Marcos. Pero alam mo, imbes na malinaw ang publiko, o malinawan ang publiko at linawin na Malacanang, nagsampa ng kaso ang Malacanang Palace laban sa mga nagpapakalat ng balita. Dapat sana sinagot. Pero teka lang kung hindi totoo, bakit hindi na lang humarap ang Pangulo, magpa-press con, o di kaya ay tugunan at lumabas sa publiko at tugunan ang mga katanungan. Naglabas nga ng video, pero ang tanong, bago ba talaga yun? Kasi yung nilabas na video, alam nyo, nako, meron na buhay mapanguli. Bago ba talaga yun o recycle na footage lang? At dito papasok ang mas malalim na usapan. Hindi lang ito chismis, hindi lang ito politika. Ito'y karapatan ng bawat Pilipino at ito'y nasa saligang batas natin. Nakarapatan nating malaman kung buhay pa ang Pangulo o hindi. Dahil ayon sa ating saligang batas, may obligasyon ng Pangulo na ipaalam sa taong bayan kung siya ay physically at mentally fit to lead. Kaya ang tanong ngayon ng bayan, ano ba talaga ang totoong kalagayan ng Pangulo? Bakit tila may tinatago? At sino nagsasabi ng totoo? Ang gobyerno o kumakalat ng balita? Mga banateros, huwag kayong aalis dahil yan ang pag-uusapan natin sa buong video na ito. At kayo na mag-conclude kung ito ba'y totoo, ito ba'y tama o hindi. Dahil sa vlog na ito, hihimayin natin ang buong kwento, batas, at ang mga tanong na ayaw sagutin. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka iba na ang tingin mo pagkatapos nito. Naku po, patay tayo nito. Ayan na, matindi to. Matindi ho itong usapan natin mga kababayan. Kaya dyan lang kayo at pakinggan ang buong mga pangyayari dahil ngayon po talaga may kumakalat to, di ba? Tinanong ng may mga ilang nagsasabi na meron daw stage 4 cancer si BBM. Meron nagpalabas ng balita, kesyo tinanong ko nga yan sa aking social media, may mga nagkomento na may mga nurse daw na nagkwento, bla 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 ganyan. Ako po kasi, uulitin ko po, ako po ay pagdating mo sa mga issue sa lipunan, hindi po ako yung basta-bastang nagpapaniwala agad-agad. Dahil gusto kong siguraduhin na bago ko po i-vlog ito'y hindi fake news. Pangalawa, bago ko talaga ito sabihin sa inyo, may verified facts. Actually, ang dami nang tumatawag sa akin at nagtatanong, totoo ba, napatay na si Marcos? Sabi ko nga sa inyo, kayo na hong humusga. Kayo na hong humusga at ibibigay ko lamang sa inyo yung balita. Dahil sa aking pananaw, simpleng-simple lang naman po ito. Ang tagal nang hinahanap, bakit hindi man lang magpakita? Yun ang tanong dyan Kasi, kung maaalala ninyo, di ba? Si Pangulong Duterte nga matulog lang ng isang araw, at medyo late lang siya lumabas. Yung mga pink tae, tsaka yung mga dilawang tae, tsaka mga pink lawan, hashtag ng asa ng Pangulo. Pero ngayon, grabe nakakabingi ang kanilang katahimikan pagdating sa issue na to. Walang nag-hashtag na asa ng Pangulo. Ilang araw na ho itong hindi lumalabas sa publiko. Pero itong mga pink tae, hindi ho nag-hashtag. Magtataka ka talaga no? Yung dating sobrang hater ni Marcos na mga pinklawan, ngayon ay tila sobrang tahimik. Nakakabingi ang kanilang katahimikan. Lalong-lalo na yung mga pangit nilang mga commentator at saka mga political analyst, di ba? Yung mahilig sa, alam mo na, analyst, di ba? Yung mga komblo. Alam mo na ibig sabihin ng mga komblo. O yung mga hindi nakakaalam niyan, tanong nyo na lang sa katabi nyo ngayon. Ano ba ibig sabihin ng komblo? Bibigyan ko kayo ng clue. Hindi, totoo po ang tahimik ko nila. Kasi ngayon, talaga namang matindi yung mga naglalabasang mga bali-balita, di ba? Ewan ko nga, sabi nga nung iba, bakit naman ganun? Bakit hindi magpalabas man lang ng simpleng, kahit nga hindi press con, kasi alam mo naman si Marcos, takot yan sa tanungan Noon pa lang takot na yan Di ba? Totoo naman noon pa lang, takot na po sa tanungan niya si Marcos Kaya ipapakita na ito, tapos biglang naglabas sila ng balita. Ito yung balita na to. Ito, yan. Papakita ko sa inyo. Di ba? Ang lupit niyang balita na yan. Kesyo, papakita ko. Yan. Ay, sorry, nag-echo. Mali-mali ang napindot ko. Ayan. Ito. Ayan. Payo pa niya sa mga mamahayaga, huwag basta maniwala sa mga post sa social media. Ayan, di ba? Pero may napansin kayo. Ay, eto kasi, hindi ko alam kung ito'y sinasadya ba ng balitang ito, itong DCWB o GMA. Sinasadya ba nilang gumamit ng lumang video? O baka naman inutos sa kanila na maglabas ng lumang video? O baka naman ito ang ibinigay sa kanila ng Malacanang na video? Hindi natin alam Kasi, ayan
file Sa relasyon na may videos. sakit, si Pangulong Bongbong So, ibig sabihin, ito'y malamang sa malamang luma, di ba? Malamang sa malamang luma na ho ito kasi file videos ho nila yan. Oh, malinaw naman na nakasulat dyan. Di Inipalas Press Officer, President of Oh, mataba pa si Marcos. PCO Undersecretary Ngayon. Claire Castro, maayos nga ang lagay ng Pangulo. Sa katunayan anya, pangungunahan pa ng Oo. punong ekotibo ang oath-taking o Ayan no, sino yun? Si Enrile at saka si Bersamin. So, alam naman natin, ayan no, si Enrile, na alam naman natin, wala na sa mundong ito. o panunumpa. At si Bersamin ba yun? Alam natin, nag-resign. So, mukha talagang file video ito. Linawin nun natin, ha? Ito po ay file video. Bakit? Yun nga yung tanong dito eh. Bakit maglalabas ng file video at walang recent video? Di ba? Kung may event. Kasi kung maaalala ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, at saka actually naman dato ng RTBM. Sinasabi kasi ni Claire Castro dito, may mga event daw si Marcos. Bakit walang video? Imposibleng walang video. Kasi yan ho ang mandato ng RTBM, bumuntot sa presidente at mag-video. Ang dali-daling maglabas ng video pero hindi kayo naglalabas ng video. Ngayon, sasabihin ninyo, bakit nyo ba kasi hinahanap? Anak kayo ng wewe. Karapatan namin bilang mga Pilipino na hanapin ng presidente, lalo na sa panahon ngayon na kung saan pumapalo ng lintik na lintik sa kataasan ang presyo ng gasolina. Sobrang taas lalong-lalo na yung diesel. Nagpagas ako kahapon, parang nung tinitingnan ko yung pumapatak ang presyo, sabi ko, pambira, pwede ba itigil mo na? Ititigil ko na sa 3,000 kasi naalala ko pa ito noon, 3,000, medyo full tank na yun Siguro mga 3,235 full tank na. Ngayon, pag tinigil mo yun, wala pang 1/2. Hindi ako nagbibiro Hindi ako nagbibiro. Wala pang 1/2 yung ng 3,000. Yun yung 5,000, naku po. Kaya sabi ko, bakit natin kailangan hanapin si Bongbong Marcos? Kasi siya ang presidente ngayon. Maraming pwedeng gawin para bumaba ang krudo. Pero nga tayo sa isang presidenteng walang ginagawa at walang ipinapakita, hindi nga natin alam kung buhay pa Again ako po, maingat po ako dito kasi first of all, I do not wish that this president will die. Ako talaga honestly, ayokong mamatay si Marcos. Gusto ko magdusa siya sa mga kawalang-yaan niyang ginawa sa bayan natin. Kaya ayoko siyang matigok. Honestly ako ayokong matigok. Gusto ko pagdusahan niya ito. Gusto ko mabulok sa kulungan. Yan ang gusto ko mangyari sa kanya. Dahil kitang-kita naman natin yung kapabayaan na ginagawa niya sa bayan natin. Maaaring nagsasabi dyan, wala naman siyang kinalaman doon sa korupsyon. That is still ewan ko, para sa akin hindi ko masasabing yun, legit yun na wala siyang kinalaman. Pero gayon pa man, sabihin na natin, wala talaga siyang kinalaman. Sabihin na natin, pero meron siyang pananagutan. Siya ang presidente. So kung mga nangyayaring korupsyon, alam naman natin, yung flood control, al lupit na korupsyon ito. Na-interview natin si Tiangco. Na-corner nga natin si Tiangco dun Kasi kung alam na pala ng presidente nung nag-meeting daw silang tatlo, bakit tila wala siyang ginagawa? Bakit di niya pinigilan? Di ba? Tinorder natin yun Yun yung gusto nating itanong mula noon pa sa kanya. At naitanong natin, di ba? Hindi niya hirap na hirap siyang iligtas yung kanyang pinsan. Di ba? Ngayon natin kailangan na madinig ang plano ni Marcos bilang presidente. Wala ho siya Nawawala ho siya. Tapos maglalabas ng ganitong video? Alcalde, sa Malacanang ngayong hapon payo pa niya sa mga Ito ba'y pananadyang paglabas ng video na luma? O baka naman ito'y utos na Malacanang? O baka naman itong binigay na Malacanang? Hindi natin alam. Pero gayon pa man, masasabi ba nating may kuntsabahang nagaganap between the media? Kasi imagine niyo lang to, panahon ni Pangulong Duterte. Ganito katagal mawala si Pangulong Duterte. Pustahan tayo, mga putang inang media, kaliwat kanan ng batikos di ba? Pero bakit ngayon? Tila hindi sila bumabatikos. Bakit hindi nila hinahanap? Dahil ba sa maletang sinasabi ng mga ex-soldier natin? Dahil ba sa maleta na yon? Hindi natin masabi, di ba? Kaya nga ngayon, anong ginawa nila? Ang sagot nila, demanda. Yan lang ang kanilang kayang gawin pagka hindi na nila masagot yung mga batikos ng tao. Di ba? Demanda ang kanilang gagawin. Ito, tulad dito, halimbawa. Ulit ka lang ang nakikita ang motibo ng NBI sa pagpapakalat ng balitang may sakit umano ang Pangulo. Ayon din sa ahensya, tinutugis na nila ang fake news peddlers. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve.
Iniimbestigahan na ng NBI ang mga posibleng nasa likod ng mga kumalat na social media post tungkol sa umano'y sakit ni PBBM. Ito ay matapos sabihin ng palasyo nitong Lunes na fake news at walang basihan ang mga ito, kasabay ng apilang huwag magpabiktima sa ganitong klaseng mga kwento. Isa lang ang tinukoy ni NBI Director Melvin Matibag na motibo sa paglutang ng panibagong naratibo laban sa Pangulo. Wala namang ibang magiging natin dyan, magiging conclusion kundi that is all part of the political game ng mga nagnanais na hindi maganda sa position. Hindi, alam mo kasi, Attorney Matibag, kasi medyo, alam ko naman, appointed kayo ng presidente, naturalmente, ang inyong gagawin ay sumipsip sa presidente. I mean, that's a normal nature of a human being, di ba? Kung sino yung nag-appoint sa inyo bilang boss ninyo, siya rin ang pwedeng magtanggal sa'yo, syempre sisip-sip ka. Normal yun, di ba? Normal yun. Pero ang matindi dito kasi, Attorney, Director, sana, magpakita na lang si Marcos. Di ba? Kasi, ako talaga from my point of view, I am totally against fake news. I'm against fake news. Yan po ay period na. Whether it will benefit my cause o hindi, ako ay totally against fake news. Basta, fake news, kahit ano pa yan, walang pinipiling kulay para sa akin yan. Dapat, hindi yan lumaganap. Okay. Pero, meron din naman kasing punto yung ibang mga kababayan natin na nagtatanong, asan na ba ang presidente? Nasaan na ba? Bakit di maglabas ng video? Gusto nyong matapos tong fake news na ito. Ito, matagal ko na ito sinasabi. The only way to counter a fake news is a true news. So kung ang fake news ay may sakit si Marcos at si BBM ay patay na, kung yan ang fake news, the only way to counter that is not to sue kung sino man yung mga nag-a-assume o nagpapakalat. The best way to counter that is simply mag-appear si Marcos, magpa-press con siya, tumayo siya ng tuwid, di ba? Tapos magsalita siya at sumagot siya sa mga katanungan ng media. Bakit di niya ginagawa? Gusto niyo matigil yung fake news pero bakit di niyo ginagawa? Ang ginagawa ninyo, yung mga bumabatikos at na mga nangangarap na siya ay matigok na, kinakasuhan ninyo. Again ulitin ko, ako po, never ko naging pangarap yan. Una-una, I do not wish for someone to die. That is not for me. I don't like that kind of value in life. Okay? Pero gayon pa man, para sa akin, dapat magpakita na ang presidente. Dapat humarap na siya, sagutin ang mga katanungan. Hindi yung dadaanin nyo sa demanda pag natatakot na kayo, pagka nabubuking na kayo, dinadaanin nyo sa demanda. Diba? Pakita lang yung presidente. Una-una, bilang mamamayang Pilipino at nagbabayad ng tax, ito po ay ating karapatan. We have the right to demand, diba? O yung tinatawag na proof of life. Karapatan natin yan. At yan po ay naaayon sa ating saligang batas. Bakit di magpakita? Tapos kesa na sagutin yung katanungan, nagpalabas pa ng lumang video. Paano mapapawi yung niyan? Yung agam-agam ng ating mga kababayan kung ganyan din ng inyong gagawin, di ba? Yun lang naman Po, Pangulo. We are conducting the investigation already and if necessary, yung mga charges should be filed also po. Noong Pebrero, una nang sinampahan ng reklamo cyber libel ng NBI ang dating broadcaster na si Jay Sonza at vlogger na si Jeffrey Celis o mas kilala bilang Ka Eric dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni PBBM. Sinundan naman ito ng pagreklamo kay Jack Argota, isa rin social media personality sa parehong asunto na may dagdag pang unlawful publication. Tiniyak naman ni Grabe level mo, Jack Argota, talagang lagi kang national. Hindi, pero di ba? Simpleng-simple lang naman Bakit hindi sagutin matapos na tong usapan na to? Ang dami yung pautot, dami yung dinidemanda. Di ba? Ang dami Ba't di nyo na lang sagutin? Yun lang sa akin. Bakit di nyo na lang sagutin? Di tapos ang usapan. Di ba? Ibag na dadaan sa due process ang panibagong investigasyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Yan. Mga social media. Diyan kayo magaling yung magdemanda. Sa bagay, kasi hawak nga nyo naman yung kapangyarihan, naturalmente, ganyan ang iyong gagawin, di ba? So, ay nako. Ito pa. Aside from that, may iba pang demanda. Ito naman. Hinahabol din ng PCO ang mga nagpapakalat ng fake news. Kinasuhan nito ang mga nasa likod ng social media posts kaugnay sa umano'y energy lockdown sa bansa. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Dumulog si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez sa Department of Justice ngayong araw para paimbestigahan ang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kasalukuyang estado ng bansa kaugnay sa kinakaharap na energy emergency. Kasunod ito na naging babala ng Malacanang na papanagutin nila ang kahit na sinong magpapakalat ng maling balita tungkol sa kahit anong issue, lalo na sa panahon ng krisis. Today, upon the directive of President Ferdinand Marcos Jr.,
the Presidential Communications Office is giving teeth to our warning. We are initiating the filing of charges against the persons responsible for the Facebook page Malasakit News Pilipinas. Malasakit News Pilipinas, for posting fake news in a malicious desire to sow public panic and confusion and undermine public welfare and safety. Pinaiimbestigahan ng PCO sa DOJ ang hindi bababa sa 3 umanong fake news posts sa social media. Kilalanin ng mga tao sa likod nito at iharap sila sa korte. These totally false posts involve, number 1, a fabricated energy lockdown designed to scam the public into buying solar panels. Number 2, a manufactured fuel shortage meant to sow panic by inducing the public to stock up on gasoline, diesel, and LPG. And number 3 post, an invented emergency lockdown on account of an imagined COVID-19 cicada variant. All these posts are blatant lies and fabrications that fall under the definition of false news, the publication of which Ito mga kababayan, meron tayong konting babala lamang. Ito po ay pag-iingatan natin kasi may batas po dyan, yung false news. Iyan po ay may karampatang kulong. Iba po ito sa cyber libel. Iba po ito doon sa ito yung pagpapakalat ng false news. Ito yung tinatawag na parang anti-fake news na kung saan pag ikaw ay nagpakalat at nag-cause ng panic, ikaw ay maaaring ipakulong. As a matter of fact, meron niya tawag dito, parang dinagdagan pa. Pinabigat pa yung kaso na yan through the cyber nung bayanihan law nung panahon ng pandemic. Kasi pag nagpakalat ka ng di ba, dapat nga nun si Dr. Kwak-Kwak. Makasuhan yan Hindi kasi totoo naman yung mga balibalita niya nakakagulo sa panahon ng COVID noon. Ngayon naman, pwede pa rin yan magamit kasi batas pa rin yan Hindi lang naman yan tungkol sa COVID. Ngayon, ibig bang sabihin nito ay titigil na ang paghahanap ng taong bayan dito kay Marcos? Ito kasi yung problema Ang mga tao, hindi ko masisi. Yung mga ganyang page, hindi ko masisi kung gumawa sila ng kanya-kanyang balita nila dahil nga wala ngang balita. 'Di ba? Kasi yung una-una, hindi naman katiwa-tiwala si Auntie Claire. Wala nang naniniwala kay Auntie Claire